Sa kagustuhan ng prosekusyon na siraan ang pangalan ni VP Sara sa mata ng publiko, mismong ang kanilang mga testigo na rin ang nagpapabagsak sa kanilang argumento. Mantakin ninyo isang tanong lang mula sa defense team. Tinanong lang ni Attorney Powa kung yung paglabas ba ng malaking halaga ng pera mula sa bangko at idaan ito sa exit door ay unusual. Ito po ay para sa seguridad. Wala na pong ibang naging tanong ang defense team. Sa haba-haba at sa dami-dami ng itinanong nitong prosecution panel, bumagsak po sila sa isang katanungan lamang ni Attorney Mike Powa. Habang tumatagal ang impeachment trial, mas lalo kong nakikitang tila desperado ang House prosecutors na gawing eskandalo ang mga bagay na para sa akin, hindi naman nila napatutunayang illegal. Unusual, backdoor, fire exit, paulit-ulit nilang binabanggit ang mga salitang ito. Para saan? Para magkaroon ng viral clips? Para magkaroon ng magagandang soundbites? Para magkaroon ng maiinit na headlines sa mainstream media? O para kumbinsihin ang publiko kahit wala pang malinaw na ebidensya? Ang tanong ko, nasaan ang opisyal na audit finding ng COA na nagsasabing ninakaw ang pera? Nasaan ang dokumentong nagsasabing may nawaldas? Nasaan ang ebidensyang direktang nagtuturo na may napunta sa personal na bulsa ni Vice President Sara Duterte? Sa aking panunood ng paglilitis, wala pa akong nakikitang ganoong klaseng ebidensya. Maraming hinala, maraming interpretasyon, maraming insinuation, pero ang hinala ay hindi ebidensya. Ang mali siyang interpretasyon ay hindi pa rin katumbas ng pagnanakaw. Isa pa, ginagawa nilang malaking issue ang pag-encash ng confidential and intelligence funds. Hindi ba't ang ganitong pondo ay karaniwang dinidisburse sa cash dahil sa kalikasan ng operasyon ito? Kung malaking halaga ang ini-encash, hindi ba't ang mas mahalagang tanong ay saan napunta ang pera at may ebidensya bang ninakaw ito? Doon tayo tumingin. Hindi sa laki ng cash, hindi sa salitang unusual, hindi sa backdoor, hindi sa fire exit. At ito pa, kung totoo ngang kahina-hinala ang simpleng pag-encash ng confidential and intelligence funds, bakit tila nakatuon lamang ang lahat ng atensyon sa Office of the Vice President? Hindi ba't may iba ring opisina ng gobyerno na may confidential and intelligence funds? Kung pareho ang proseso, bakit tila iisa lamang ang pinupuntirya? Hindi ba dapat pare-pareho ang pamantayan? At yung issue tungkol sa fire exit at backdoor, sandali lang. Kung nasa loob mismo ng compound ang bangko at malaking halaga ng cash ang inilalabas, ano ba ang mas responsable? Idaan sa lugar na maraming tao at ilantad ang salapi? O gumamit ng rutang mas ligtas para sa seguridad? Hindi ba't iyon din ang aasahan ng sino mang may hawak na malaking halaga ng pera? Para sa akin, ang mga ganitong detalye ay tila pinipilit gawing malaking kontrobersya kahit wala pang malinaw na patunay na may katiwalian. At alam ninyo ang mas nakakagulat? Sa tingin ko, ang mga ganitong argumento ay madaling pinaniniwalaan ng mga taong matagal nang nakapagpasya laban kay VP Sara Duterte. Ngunit para sa mga Pilipinong naghahanap ng konkretong ebidensya, hindi sapat ang mga dramatic na salita. Dahil sa korte, at lalo na sa isang impeachment trial, ang hatol ay dapat nakabatay sa ebidensya, hindi sa impresyon. Kaya ang hamon ko sa inyong lahat, huwag tayong magpadala sa maiingay na soundbites. Huwag tayong magpasindak sa mga headline. At huwag nating hayaang emosyon ang manaig sa katotohanan. Panoorin ninyo mismo ang impeachment trial. Suriin ninyo ang bawat tanong. Timbangin ninyo ang bawat sagot. At pagkatapos, saka kayo humusga. Dahil sa huli, hindi ang pinakamalakas sumigaw ang siyang tama. Ang tunay na mananaig ay ang katotohanan. Kung ito ay mapatutunayan sa pamamagitan ng malinaw,
matibay at mapagkakatiwalaang ebidensya. Kumusta naman kaya ang prosecution kanina sa pagdinig ng impeachment dito sa Senado? Ito si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. At kagaya ng sinasabi natin noon pa, I don't really think that the public prosecutors are really equipped for this. Kanya nga lang tila napipilitan na sila na ang tatayo kasi nababatikos na sila na para lang sila mga dekorasyon doon. Pero kanina sa mga nakaraang linggo na kung saan tumatayo yung mga public prosecutors, yung mga congressman, ay nakikita dito ang dahilan kung bakit kailangan mag-hire talaga ng mga private prosecutors. Pinakita nila dito yung kanilang kahinaan in the way that they delivered their questions. Yung opening statement ni De Lima was embarrassing. She had to be stopped by the presiding officer and objected to by Attorney Powa because hindi na opening statement yung kanilang ginagawa. It's a declaration already. Para silang nagbibigay ng privilege speech sa Kongreso kung saan siguro nasanay sila na ito yung kanilang ginagawa at hindi nila ma-reconcile ito with the fact that they are now before the Senate. Hindi ito yung lower house, hindi kailangan dito yung political speeches. Hindi sila ang testigo. Pero ginagawa nito, pilit ginagawa sapagkat alam nila that the witnesses cannot testify on the facts na gusto nilang patunayan. The opening statement of De Lima, kaya ito pinahinto ng presiding officer and objected to because yung ginagawa nila ay hindi na po opening statement kundi pag-substitute ng testimonya. Kasi hindi magtutugma yung opening statement niya with the statement ng mga magiging testigo. At ganun nga po yung nangyari. Napatigil ng maaga si Senator De Lima, ni Congressman De Lima sa kanyang opening statement. Pagkatapos, they were instructed to proceed with the witness because that type of opening statement is no longer necessary because may magte-testify naman. At nung may nag-testify na nga, there was nothing significant about it. As a matter of fact, ginawa ng depensa, hindi na lang kinross-examine yung first witness. At doon naman sa second witness, very few questions lang, clarificatory. At doon na lang kahit yung mga senador, walang masyadong maitatanong because ano naman ang ite-testify ng mga witnesses na ito that is material to the case, that there is a check, that there was withdrawal, that there was money coming from the office of the president. These are matters of record, and does not necessarily mean that there's something illegal was done. Walang napatunayan except that there is may pondo nga, may na-withdraw nga, mayroon ngang account na ganun. But as to the illegality o merong irregularidad doon sa anumang transaction na yun, yung witnesses mismo themselves testified na wala silang sinabing irregularidad. Pero yun ang ipinipili ng prosecution at ng BBM 13 ng mga senador na banggitin na merong irregularidad. Pero hindi nila nakuha yung gusto nila. Again, this is an utter failure on the part of the prosecution. Kaya, I don't know why itong mga public prosecutors, yung mga congressman, ay nagpipilit pa rin na ipakita sa taong bayan na meron silang kakayanan when they absolutely think, we absolutely think that they don't have. Kaya dapat tigilan na nila yung charade na ito. Hayaan na nila lang yung mga private prosecutors to handle it for them because they are not equipped for this. Hindi ito yung trabahong nakasanayan na siguro nila. And I think the same agenda na ginagawa ng prosecution before is being applied up until today. Yun nga ay gawin itong into a fiasco, a PR campaign against Sara Duterte. Pero ilang weaknesses na itong napipresenta nila, pang-apat, pang-limang witness na ito. And still, the prosecution has failed in their job to discredit the sitting vice president na kanilang ini-impeach. I'm saying na this is their job because their job is not really to convict Sara Duterte because they can. Hindi talaga nila makukonvict si Sara with the present composition of the Senate. And as this impeachment progresses at patuloy na ganito ang mangyayari,
makikita ng taong bayan na wala talagang mga witnesses, wala talagang kaso against VP Sara Duterte, lalong pahina ng pahina ang administrasyon na ito, because more and more people are going to believe, even yung mga nakaupo mga congressman, mga senador, na hindi nila may impeach si Sara Duterte. So they are gonna think twice now as this drags on longer, na wala silang napapatunayan. This is gonna be counted against the administration and they're gonna be put into a backpedal mode. Paatras ka na ngayon ito. Because as the time passes, sinasabi ko na sa inyo, the president is getting weaker by the day, by the minute. And eventually, yung pagiging lame duck president niya in a couple of months is gonna show up. And people will be realigning themselves with the potential candidates or the potential presidents na susulpot sa mga darating na mga buwan at mga araw. So, what do we expect tomorrow? I think it's more of the same. Be prepared for another boring session dito sa impeachment na ito sa Senado. Pero tayong lahat, patuloy tayo na magmamasid, patuloy tayong makikilahok, patuloy tayong mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.